Eto magandang topic to mga tol na dapat din nating bigyan ng commentary and reaction video kasi marami kong mga kaibigan, may mga kapwa rapper din ako na ngayon ay nasa mundo na o miyembro na ng ating kapulisan. So dito sa ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan mula rito kay kapatid Avinids, ang title, bakit ganito ang trato sa ating mga kapulisan? Ano bang trato mga tol? Siguro ito yung mga nakikita natin sa Senado, nakikita natin sa programa ni Raffy Tulfo, di ba? So ito daw ba ang dapat gawin? Yan ang ating sasagutin at yan ang ating bibigyan ng reaction video and commentary. Hindi sasagutin, bibigyan lang ng commentary. Alright? Pero bago yon, syempre hinihikayat kita mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay kapatid Avinids. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Alright? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Bakit pababa ng pababa ang dangal ng mga kapulisan ngayon? Ni Batang Paslit, wala nang respeto sa mga pulis. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ano ba kasi ang nakikita nila sa telebisyon? Paano ba tratuhin ang mga pulis sa harap ng kamera? At paano ito naka-aapekto sa reputasyon ng buong ahensya ng kapulisan? Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Alam niyo mga tol, napansin ko lang no, sa ganito mga sitwasyon, malaki ang bahagi ng mainstream media, mga kapatid, no, sa lahat. Kasi in reality, mga tol, kahit naman nung unang panahon, ang target din talaga ng mga programa is yung ratings. 'Di ba? Yung ratings. Hindi ando doon na tayo para makapaghatid ng balita, pero alam ng mga producer kung ano yung patok na balita at doon sila tumututok. Ilang beses na mga tol na nakita natin at nasaksihan natin na kung ano yung mga negatibo na mga balita, mas yun ang tututukan ng media kaysa doon sa mga positibong balita. Halimbawa na lang dati nagkaroon ng INC mga kapatid. Ito hindi naman sa hindi naman isisingit ko lang. Nagkaroon ng INC ng Worldwide Walk mga kapatid, 'di ba? So normal magkakaroon talaga ng kalat, 'di ba? Syempre ang daming tao no nagdatingan eh. Pero nandoon na rin yung ibang mga miyembro ng INC na naglilinis, nagwawalis. Syempre may proseso 'yun, hindi naman isang iglap 'yun, linis agad eh, 'di ba? Naglilinis, nagwawalis. Pero meron dong dalawang cameraman ng isang media broadcasting station ngayon, no, TV station ngayon na sarado na, mga tol. Meron dong dalawang cameraman na hindi nila kinukunan yung mga naglilinis. Ang kinukunan nila yung mga basura na nakatambak dun sa gilid na syempre hindi pa nadadaanan. Kasi nga nagwawalis papunta rito, papaganon, di ba? May proseso yun eh. Ngayon, ipapalabas. Pagkatapos ng Worldwide Walk, naiwan daw ang mga basura, ganyan. Kita ninyo kung gaano kabayas yung mga ganong klaseng balita. So ganon din mga tol dito sa mga kapulisan. Masyadong hina-highlight, masyadong ibinabalita yung mga gumagawa ng masama. Kasi totoo naman mga tol, no, hindi naman lahat ng pulis mababait. Hindi naman lahat, no. Pero hindi rin naman lahat ng mga pulis masasama. Napakarami pa rin ng mga pulis na talagang gumagawa ng kabutihan, maaasahan, talagang tapat sa kanilang tungkulin. Pero sad to say, minsan hindi na ibabalita yung katapatan, hindi na ibabalita yung mga magagandang ginagawa, mga magagandang programa. Ang madalas nating napapanood, yung mga addict daw na nabarel, mga napagbintangan lang daw, mga bypass operation na sila rin mismo pala ang mga illegal na gawain. Alam mo yung mga gumagawa ng masama, sila yung masyadong nabababad, mga tol. No, kaya yun tuloy yung tumatatak sa isipan ng mga tao na nawawalan na sila ng tiwala sa mga pulis kasi nalalahat na. Nagiging kawawa tuloy yung mga matitinong pulis kasi nadadamay talaga sila mga tol. No? Dahil na rin siguro sa exposure ng media doon sa mga masasamang gawain. Masyado nilang na-expose, masyado nilang nabababad, alam mo yun, nasa-sensationalize. Basta masyado nilang na ipapakita at hindi naman nababalanse doon sa mga mabubuting gawa, no?
Ano nga ba ang nangyayari sa ating mga kapulisan? Bakit lagi na lang silang nasasabon sa bawat congregational hearings? Bakit ganito? Bakit ganito ang trato sa ating mga kapulisan? Ito ba ang dapat gawin? Well, para sa akin, oo. Kasi kung talaga yung pulis na yan gumawa ng masama, talagang itrato mo siya as ordinaryo, ipakita mo sa iba na walang special treatment. Hindi porket pulis yan at pulis din yung sumasabon, di ba si Senator Bato, dating pulis yun, bibigyan ng special treatment. Dapat hindi, di ba? So kung paano dapat ang trato doon sa ibang mga kriminal na nahuli nila, pag ang pulis gumawa rin ng kasamaan, ganun din dapat. Ang mali ng isa ay mali ng kabuuang kawan ng kapulisan. Yun naman ang hindi. Bakit ganito? Bakit ganito na lang? Kung sigaw-sigawan at duru-duruin ang mga pulis sa hearing, nakakalimutan na ba ng mga mahal nating mambabatas na uniformado rin ang kanilang kausap? Yun nga masakit doon mga tol no? Bilang isang dating pulis, for example, ikaw lumagay sa kalagayan ni Senator Bato, diba? Pati ikaw nadadamay diba? Dati kang pulis Senator Bato, hindi mo naman maano-ano kasi dati ka rin pulis Hindi mo sila mapakitaan ng pangil mo kasi dati kang pulis Dapat dapat nandoon talaga yung pangil, hindi porket naka-uniform. Kung talaga nasangkot sila sa mga anomalye, diba? Kailangan talaga pag-iimbestigahan ganun, patas na trato sa lahat, hindi yung masyado ka malambot. Kaya dumadami yung matitigas ang ulo kasi masyado nagiging malambot. Masyado silang nabe-baby, di ba? Kaya kailangan din talaga. Pero again, mga tol, hindi lahat ng pulis ay masama. Marami pa ring mga tropang kapulisan na talagang gumagawa ng mabuti sa katungkulan nila. At kailangan meron din programa ang ating gobyerno para iangat lalo ang moral nila. Yung mga kapulisan, dapat pinupondohan ng gobyerno yun Meron silang programa para i-promote na ang kabutihan na nagagawa ng mga kapulisan. Pagtulong sa mga kalamidad, nandiyan sila, binubuwis nila yung sarili nilang buhay, handang makipagpalitan ng putok sa mga talagang kriminal, mga tol. Tapos etong mga gumagawa ng masama, mga tol, wag naman tayo bilang mga nanonood na netizen, wag naman nating itrato lahat ng pulis bilang kagaya ng mga nauupo dito sa hot seat, di ba? Oh boy! Comment ka nga kapatid nang malaman namin ang inyong mga kasagutan. Bakit ganito ang trato sa ating mga kapulisan? Paano tataas ang tingin ng mga mamayan sa mga pulis kung walang habas kung bastusin sila sa bawat hearing? Bawal din ang sumagot at mga tuwiran dahil tiyak na lalo silang ipapahiya sa hearing. Bakit ganito? Bakit ganito ang trato sa ating mga kapulisan? Nasaan na ang mga itinuturing na mga bayaning pulis? Nasaan na ang kanilang dangal? Yan, dapat na ipapakita yon. Kaya dapat meron ding programa, dapat sa Senado maglaan sila ng pondo para maipakita sa sambayan ng Pilipino na hindi lahat ng pulis ay masama, 'di ba? Merong mga mabubuting pulis na gumagawa at dapat parangalan. 'Di ba? Dapat pag may mga parangal sa pulis, binivideohan din 'yun at dapat ipinapanood 'yan sa mga social media, 'di ba? Dapat ipinapakita. Tapos etong mga pulis na gumagawa ng masama, separate nyo na sila. Huwag nyo nang pasuotin ng uniforme dapat pero sige, para ma-distinguish natin pulis pala 'yun. Iyan ang mga katanungang tumatakbo sa isipan ng maraming mga Pilipino. Paano ba naman kasi? Kada hearing na lang sa Senado, puro pambabatikos at puro pambabastos ang ginawa sa kanila sa panahon ng hearing. Nakakalungkot hindi nga ba? Hindi mo naman kasi pwede ding pakitaan ng malambot na anong nangyari? Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo pala Alam mo yung pag masyado ka naging malambot sa kanila, paano kung etong pulis na to, for example, katulad nung kay Mayo, mga tol, nahulihan siya ng halos isang bilyong halaga ng droga, paano natin aanuhin yun, di ba? Ito rin ang tanong paano natin
paano natin kakausapin? Kailangan bang irespeto pa rin yung uniforme niya kahit na ganun na nasangkot na sa illegal na droga? Tapos merong hulid up. Eto, sangkot sa mga kidnap. Eto, sangkot sa panggagahasa. Eto, nagtatanim ng ebidensya sa mga kawawang mabababang tao, 'di ba? So paano na ngayon kakausapin sa Senado yan? Dapat mahinahon lang, 'di ba? Kasi wala na silang pinagkaiba. Ang utak nila sira na rin 'di ba? Ang utak nila sira na rin. Dapat ganun pa rin talaga sila dapat kausapin. Pakitaan sila ng pangil. Bastos sila, di bastusin din sila, 'di ba? Pero at the same time, 'di ba, dapat maglalaan din naman ng pondo ang gobyerno para ipakita pa rin sa taong bayan na meron pa rin mga natitirang kapulisan na talagang maaasahan, no? Yun ang pinaka dapat na solusyon diyan. Gumawa sila ng programa, ipakita nila sa sambayan ng Pilipino na marami pa ring kapulisan ang maaasahan, no? Pero etong kung paano kausapin to sa hearing sa Senado, kailangan talaga nila ng ganun, 'di ba? Kailangan talaga nila ng ganun. Hindi mo pwedeng babyhin sa Senado 'yan. Tandaan ninyo ito mga kapatid, may proseso tayong dapat na sinusunod sa paglilitis at pagtatanong. Hindi pwede na dadaanin sa pagtaas ng boses at init ng ulo ang isang pag-iimbestiga at pagtatanong, lalo na kung nakasalalay ang mukha at buong organisasyon ng ating kapulisan. So sa sinabing ganon ni kapatid Avinids, ano ang masasabi mo doon kapatid? No? Ikaw ba ay ano ang sa tingin mong dapat na proseso? Yun dapat nga, yun yung sinasabi din ng iba 'di ba, na nawawala na daw yung proper decorum ngayon. Decorum ba tawag doon sa ating Senado? Masyado daw nagiging agresibo yung ating mga Senado, 'di ba? Kasi mga tol, kung manonood ka, 'di ba? Halimbawa nanonood ka for example, tapos kamag-anak mo biktima ng pang-aabuso ng pulis. Aminin man natin o hindi, mga tol, totoong may mga abusadong pulis. Andun na siya, nakaupo doon. 'Di ba? Ang dami mong gustong sabihin, ang dami gusto mong murahin yung pulis na 'yon. Tapos makikita mo yung mga Senado, yung mga senator. Kinakausap nila ng mahinahon. Tapos alam mong nagsisinungaling na yung nasasangkot na pulis. 'Di ba? Alam mo nagsisinungaling ka na pero wala kang magawa. No, mahinahon lang siya kausapin. 'Di ba? O ikaw yung yung mga senator yung nagiging parang boses mo. Yung mga gusto mong sabihin dun sa pulis, sila na mismo nagsasabi para sa'yo. Sila yung kumakastigo, sila yung nagagalit, sila yung pinapagalitan nila, yung mga pulis. Halimbawa na lang yung kapitan, for example na lang yung kapitan na pinuntahan nung LV, 'di ba? Sinabi niya mukhang taong grasa daw. Kasi binalik dun sa Alam mo na yung mga dapat na ginagawa nila pero hindi nila ginawa. Bilang isang mamamayang Pilipino, wala kang boses para pagalitan sila, para sabihan sila. Pero yung mga senator natin ngayon, sila yung gumagawa na nun para sa taong bayan. Yung mga pulis na hindi nila dati masita kasi pwede silang pusasan bigla. 'Di ba? Yung mga senator na to, yun, pwede nilang pagalitan. Pwede nilang sitahin. Pag di ka nagsabi ng katotohanan, ko-contempt kita. Mga ganung mga bagay. 'Di ba? So, sa tingin mo ba, kailangan maging mahinahon lang yung mga senator natin? Walang halong pananakot, walang halong mainitin ng ulo, walang halong pagsisigaw doon sa hearing nila. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa baba, no? So, sa tingin ba talaga dapat ninyo mahinahon dapat kausapin? Comment kayo. Para sa kaalaman ng karamihan, dahil sa ganitong trato sa mga pulis sa hearing, ay pababa ng pababa ang tingin ng mga tao sa buong organisasyon ng kapulisan. Pwede namang daanin sa maayos na pagtatanong, bakit kailangang manigaw? Pwede namang daanin sa isang profesional na pagtrato. Bakit kailangang ibaba ang pagkatao ng isang pulis? Ang lahat lang ba ng ito ay isang pagpapabibo sa publiko? Dahil alam nilang nakatutok ang kamera sa kanila sa panahon ng kanilang pagtatanong? Oh boy! Kaya, ganun na lang,
kung ipahiya ang mga pulis na kanilang tinatanong. At take note, hindi naman suspect ang ibang pulis na kanilang tinatanong, kundi person of interest lamang. Pero kung itrato ay mas malala pa sa isang kriminal kung duru-duruin at pagsalitaan. Bakit ganito? Bakit ganito ang trato sa ating mga kapulisan? Kaya kahit batang paslit ngayon, ay wala nang galang sa mga alagad ng batas. Nakakalungkot ni nga ba? Sa kabilang banda, sinabi ng Philippine National Police na mas kakaunti sa mga opisyal nito ang pasaway sa kabila ng pagbatikos ng isang mambabatas sa kultura. Sa kultura nitong trigger happy na ipinakita sa kamakailang mga umano'y maling gawaing pinasasangkutan ng mga pulis. Binanggit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro ang isang Navotas Police Operations na ikinasawi ng isang 17 years old dahil sa maling pagkakakilanlan. Isang pulis na aksidenteng nakabaril sa isa pang binatilyo sa Rizal at ang viral road rage incident kung saan isang dating pulis ay naglabas ng baril sa harap ng isang siklista. Yan ang problema kasi talaga, no? Dahil sa dami ng mga loko-lokong pulis din, nasasangkot talaga, nadadamay din talaga pati yung mga matitino, mga tol. Tapos ginagamit na rin yun ng mga anti-government, na ginagamit na rin yun ng mga anti-police para lalo silang ibaba, no? Sila may kasalanan talaga dun eh. Pero eto, balik tayo ulit dun. Doon sa pagtatanong sa Senado, sa tingin ba ninyo kailangan maging mahinahon lang sila? Kailangan na talagang kailangan ipakitang hindi, iba dapat trato natin dito, naka-uniforme to pulis to 'Di ba? Huwag natin ibaba ang pagkatao nito kaso nga nakapatay na nga Nakabaril na nga ng inosenteng bata 'Di ba? So anong mangyayari doon? Well, iiwan ko na sa inyo mga kapatid, yung katanungan na yan. Kayo na bahala ang sumagot. Basta sa atin mga tol, dapat maglaan ng pondong gobyerno para itaas nila yung moral ng mga kapulisan at sabihin nila, ipakita nila sa madlang people, sa mga sa sambayan ng Pilipino na hindi lahat ng pulis ay masama. Kasi pananagutan din nila yun, responsibilidad din nila yun dahil sa aksyon na ginagawa nila kada may hearing sa Senado. So dapat bumawi sila mga tol, no? Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.